Ignorantia, juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Dean Mel, salamat na marami. Mabuhay ka, Dean Mel. Salamat at nandidiyan ka available. Magandang araw sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Si Dean Mel po ito. Okay, Dean Mel, pwede bang ipaliwanag nyo lang po ano ba itong kaso na binabanggit po na to help prove psychological incapacity? Maaari na daw hong maging katulong sa pagpapaliwanag ang mga kaibigan o mga kapamilya. Go din. Okay. Kasi alam mo, Ted, DJ, ang kadalasang ginagamit base para paputol ang kasal ay yung tinatawag sa ating batas, sa Family Code, na Article 36 or Psychological Incapacity. So dito sa kasong ito, medyo pinaluwag ng konti ng Korte Suprema ang mga katibayan, pati na rin ang mga requirements para maging successful itong mga pagpuputol ng kasal na ito. Kasi dati-dati napakahirap no? Parang wala nang pag-asa basta umabot sa Korte Suprema. Pero medyo napaluwag. Bakit? Dito sa kasong ito, dalawang mag-asawa, isa Amerikano, isa Pilipina. Pagkatapos nagkaroon silang anak, yung pala hindi anak nung lalaki. Tapos yung babae medyo spendthrift, gambler, at saka impulsive, at pati na rin wala silang tirahang steady, unstable ang relationship nila, at saka madalas tell ng lie, kaya nagkaroon ng paghihiwalay at pumunta na nga sa pagpuputol ng kasal. At pinutol ng Korte Suprema. Dito sa kasong to, etong sinabi ng Korte Suprema, dati-dati sa psychological incapacity, dapat mong patunayan na may sakit ka ang utak mo, yung tinatawag na psychological illness or kaya personality disorder. Sa puntong iyan, sabi ng Korte Suprema, tanggalin na natin yan. Hindi naman kailangan yan sa psychological incapacity sapagkat nga ang psychological incapacity ay isang mindset lamang na maaaring ang isang tao, alam naman niya ang gagawin niya sa kasal niya, pero hindi niya maisakatawan at hindi niya magampanan. Kung mapapakita mo yan ng simula't simula pa, ganoon na siya, maaaring maputol na rin ang kasal. Hindi mo na kailangan ng expert witness kung lantad naman ang pagka-irresponsable. Kung tuloy-tuloy, persistent, at saka nagiging dysfunctional na ang isang kasal at mapapakita mo yan na nahandoon na nung simula't simula pa, wala ng interpersonal marital relationship. In short, wala ng emosyon yung kasal, puro away na lang, putulin na iyan. Kaya, ang Korte Suprema sinabi, so ano ba mga testigo dito? Maaaring ipakita nyo sa korte o ihain nyo ang mga taong kilalan, ang mga taong ito, kamukha ng mga magulang, kamukha ng mga best friend. At kung maayos naman ang kanilang kwento at hindi mo mapapakitang bias, bakit hindi natin papakinggan? Magaling rin ng mga experiential testimony niya ng mga taong gustong magkahiwalay. Kaya iyan, magandang leksyon yan sa ating mga kababayan ngayon. So, ito, sa ganito na ang alituntunin. Kung gusto niyong magpaputol ng kasal at ideklara ng korte na ito'y walang bisa ng simula't simula pa, itong papakita ninyo. Number 1, hindi na kailangan na merong psychological illness or personality disorder. Isang klaseng mindset na lang na bagamat alam niya naman ang gagawin sa kasal, hindi niya magampanan. Number 2, at papakita niyo na ang hindi paggampan ay malubha na talaga wala ng interpersonal relationship. At number 3, sanhin ito, nagkaroon na ng irreparable damage, hindi na maibabalik at wala ng pag-asang magkasama pa sila. At iyan ay dapat putunayan na ang ugat niyan ay nahandoon na nung kinakasal pa lang kayo. So iyan ang alituntunin ngayon at hindi na kailangan ng mga psychiatrist, psychologist kung lantad naman
ang mga ordinaryong testimonya ng mga ordinaryong tao na nakikita ang kanilang buhay, maaaring sapat na kung hindi naman mapapakitang bias. So iyan ang leksyon ng kaso ni Green versus Green na sinabi ng Korte Suprema. At tayo po nagbibigay pagsaludo at papugay kay, as usual, Senior Associate Justice Marvic MVF Leonen na naman sa kanya pong desisyon na ito. No? Salamat po, Justice. Dito pong muli sa inyo pong kakaiba pero napapanahon po naman talaga na doktrina ngayon. Din, paano po umabot ng Supreme Court ito? Paano po, ba't umabot ng Supreme Court ito? Isang American retiree na nagdesisyon na dito na lang siya sa Pilipinas, nakita niya itong isang babaeng maganda naman, Pilipina, at sa Pampanga, at sila ay nagkagustuhan, gano'n na nga, sila ay nagpakasal. So unang-una, nabuntis yung babae, so kalaunan, pina-DNA nung lalaki, hindi pala kanyang anak. At pagkatapos, bigla na lang nare-receive nung lalaki na patong-patong na ang mga umuutang. Pinagbibigyan naman. Pero ganun pa rin hindi nagbabago. Nadidemanda sila, both civil and criminal. Tsaka impulsive masyado yung babae at wala na silang permanenteng tinitirhan, parati silang lipat ng lipat. Kaya nga nagkahiwalay sila at nang-file ng kaso doon sa family court ng Pampanga. Pinayagan naman. Pinutol nung family court na yon at pumunta sa Court of Appeals at pumunta sa Supreme Court at sumang-ayon ang Office of Solicitor General. Oo nga, meron ng sapat na ebidensya para putulin ang kasal. Lalong-lalo na ito ay nangyari o nahatulan bago yung tinatawag, pagkatapos ni Mavic Leonen Justice na i-decide yung landmark case ng Tan Andal versus Andal na binabago ang parameters ng psychological incapacity. So babae dito ang kumontra, kumbaga. Yung babae. Oo. Kaya umabot nga ng Supreme Court. Umabot ng Supreme Court, okay. Pero ang hinain kung tinitingnan ko yung court decision ng Korte Suprema original, ang sinabi ng lalaki, hindi lang siya, pati siguro ako na rin. Sinabi naman ng lalaki, to be fair siguro, kaya lang ang natuunan lang yung pinaniwala ang psychological assessment ay dun sa babae, hindi yun sa lalaki. Opo. Okay. So, si Chacha po nakahawak sa baba niya, mukhang nag-iisip. Hindi, kasi maganda ito. Kasi kinakabahan ako. Pag humahawak sa baba ito din, kinakabahan ako eh. Hindi, kumbaga, ang implication nitong ruling na to, Dean, mas mapapadali for those na hirap din financially sa pagpapaanal. Kasi this time, pwede nilang, di ba, yung mga naka-witness ng relationship, yun na lang ang gagamitin to annul the marriage. Tama po. Tama, kasi sabi ng Korte Suprema, burahin na natin ang mga psychiatry, psychologists dito. Hindi na sila kailangan. Maliban na lang kung gusto ng abogado na palakasin pa ang kaso niya. Sige, libre ka para mag-present ng psychiatrist, psychologist, pero hindi na minamandando ng Korte Suprema. Kung lantad na nga, DJ Chacha, di ba? Kung kita-kita na. Obvious na, bakit hindi pa? Dean, may question ako. Etong ruling na ito, para lang po ba yan dyan sa kaso na yan? Or pwedeng gamitin ng mga may ongoing annulment cases ngayon? Or retrospective din po ba yan? Yung mga in the past, halimbawa, hindi nila nagawa to, pwede rin nilang gawin yan? Oo. Ibig sabihin itong doktrinang ito ngayon, pwede nang gamitin ng kahit sino man, no? Kahit yung mga kinasal noon pa. Kaya nga ang mga nakakaawa ngayon, Ted at DJ Chacha, at ang talagang question ngayon yung mga hindi naputol noon. Dahil napaka-stricto noon. Pwede kaya sila mag-file ngayon? Kasi meron kasi tayo sa batas na yung tinatawag na res judicata, basta't nahatulan na ng korte, yun na. Parang ganon. So, maghihintay tayo ng isang kaso sa Korte Suprema, baka may maglakas loob na sasabihin, teka muna, dapat yung benepisyong yan, supervening eventong decision na ito. Dapat baguhin tong aking kasi natalo ako noon pero kung itong gagamitin, siguradong panalo ako. Sabi niya, di ba? Okay. So, again, mga kapatid, ito yung pinakabagong desisyon ng Supreme Court dito.
At sana nga maging gabay po din sa ating lahat din. Ano? Sabi nga ng ating mga ninuno din, di ba? Yung pag-aasawa, hindi parang, di ba? Ano daw? Parang kanin Okay. na isusubo mo. Tapos? At kapag ikaw ay napasok, Oo. iyong iluluwa. Ayun. Oo nga eh. So oo pag nga eh. napasok Alam mo, po, anong gagawin? Lunukin mo na lang Alam mo, hanggang mabaso yung ngala-ngala mo. Ang papasok nga lang mo, Oo. lunukin mo pa rin. Okay. alam mo ba, Ngala. may natutunan rin ako sa 42 years of my marriage. Ay, Okay, ayan. go ahead Sige din, pa, go ahead, sige go pa. ahead. Ang isa ko pang natutunan, hindi ko na pinagtatawanan ng mga pinipili ng asawa ko. Alam mo Bakit? bakit, Ted, DJ? Bakit? Bakit? Kasi isa ako sa pinili niya eh, di ba? May hugot ka ulit, Attorney, may hugot Oo, ka. Hindi, Oo. hindi, ha? May Tsaka ano point. yun, ha? Oo, tama, May alam punto. mo. Oo. Naman. Kasi nga, isa sa mga pinili, di ba? Tama. Oo. So maliban po din, ano pa ho bang maaari niyong ipayo sa mga, ngayon po, gusto na hong lumagay sa tahimik, ika nga. Kasi pag ako tinanong niyo, baka ibang payo ko eh. Mas mahal pang annulment ngayon kaysa sa kasal. Oo. Kasi ang baka ang Ito ipapayo naman, po ng iba tinatakot mo naman si Erwin eh. Hindi, ang payo, testing muna. Ikaw talaga. Ayaw ni pastor Dapat niyan. talagang pinag-iisipan ng pagpapakasal. Yan. Pinag-iisipan ng pagkakasal. Galing na kay Dean. Kasi talagang lifelong definite commitment yan eh. So, ayan. Paano sa mga ano po, no? Oo nga, no? Sa mga strict and parents, no? Hindi naman pwede yun. Hindi yung pwede sinasabi. yun. Pero sabi nga niya, pag-isipan daw mabuti, Correct. o wag padalos-dalos. So, pag ganun, boyfriend, girlfriend muna? Oo. Paano yan din? Paano? Oo nga. Gano'ng katagal kaya ang pag-iisipan yan? Si Din medyo Oo nga, tama Baka- ka. Huwag niyo naman pag-iisipan ng gusto. Minsan kasi meron nagsasabi, hindi pa tayo handa, hindi pa tayo nakakaipon. Huwag muna tayo magpakasal. Ang problema dito sa Pilipinas, mahirap mag-ipon. Kaya baka hindi na kayo ikasal, no? Sometimes tas papalaran, pero dapat calculated risk. Tama. Calculated risk, ang sabi ni Dean. Oo. Kaya nga Calculated risk. din si Din advocate din na dapat din may divorce. Ako din naniniwala. Kasi para may second chance. True. Kasi ang lagay, yung mga kaya magpa-anal, sila lang ang may second chance. oo. Mahal ng annulment dito sa Oo Pilipinas, nga, diba? napakamasalimuot. Paano naman yung iba? Oo. Diba? Para may second chance. Hindi lang second, third, fourth, fifth. Ay, naku, ayaw nila niya. Aalis na ako dito. Aalis na ako. Ayaw ni Pastor niyan. Teka. Oo. Ano? Yes, Okay. yes, Dean. Ano masasabi mo? Well, tama ako talaga para sa diborsyo ako kasi kahit na ang punto sa diborsyo kasi, parang ano yan parang ganito yan sabi nga nung anak kong isang professor sa constitutional law, it's just like building a house with exit but not hoping that the house will burn. Ibig sabihin, ikaw ay gumagawa ng isang batas na merong pampapaligtas, exit. Okay. Hindi umaasang lahat ng taong kasal ay magpapaputol ng kasal. Doon lang sa may kailangan. Diba? Doon na sa mga may Pag kailangan talaga, kayo talaga, kakakasal lang ni Catch dito Pinapakaban nyo naman. Nakita mo naman si Din, 42 years na. Yun lang Getting ang stronger. sikreto, ha? Ano yan? Nasabi Depende na ni yan. Din yan. Depende yan. Sige, basta tandaan ninyo, ha? Oo. Anong gusto mong tandaan ng lahat? Sabi ni Din, di ba? Opo. Basta laging correct si Mrs. Tapos Yan. na. Walang debate. Para walang Dalawang side. pag-awayan. Side ni Mr., correct side. Oo. Side ni Mr., correct side. Salamat Din. We'll catch you again next time. Thank you, Din. Thank you po. Maraming salamat Dean. sa inyo po. Mabuhay kayo lahat. Yan.